Maraming Pilipino umano ang pabor na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa Octa Research, ang posibleng malaking nakaimpluwensyaan nila rito ay ang umano'y bilyong-bilyong pondo na nasa account ng Vice Presidente na mabilis na kumalat online. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria. Sa pinakahuling survey ng Octa Research nitong March 19 hanggang 25, lumalabas na 69% o 7 sa bawat 10 Pilipino ang pabor na ituloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat mataas ang awareness sa buong bansa na nasa 87%, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng suporta sa bawat rehiyon. Pinakamataas ang pabor sa impeachment sa Visayas na nasa 83% na sinundan ng Metro Manila sa 81%. Sa Balance Luzon naman ay naitala ang 69% habang nananatiling pinakamababa ang pabor sa Mindanao na nasa 61% lamang. Ayon kay Professor Guido David, ang pinakamalaking nakaimpluwensya ng pananaw na ito ay ang mga ulat tungkol sa umano'y bilyon-bilyong pondo na nasa account ng Vice Presidente, isang isyong mabilis na kumalat online. Ang pinakatumatak sa public based on sa reach ay yung yung may billions na nasa account ng Vice President. Kasi yung mga posts about that ay nag-reach ng mga 50 million views. At the minimum, mga 10 million people, 20 million people nakakita ng or inabutan ng mga balitang ganyan. And I think yan yung isa sa mga primary tumatak. Kasi yan yung nag-trending sa news na monitor namin. Bukod sa usapin ng pondo, binigyan din ni David na nakikita ng publiko ang pangangailangan para sa pantay na hustisya. Malaki rin umano ang epekto ng social media viewership ng mga content patungkol sa usapin ng impeachment. Dahil dito, posibleng magkaroon din ng pagbabago sa tinatawag na political calculus o diskarte sa Senado, lalo na't may mga bagong pangalan ng lumulutang na posibleng kumalaban sa bise para sa 2028 elections. At this time, may mga lumalabas ng mga pangalan na nagpapakita na competitive sila against the Vice President in scenarios sa 2028. And kung nagkakast ito ng doubt sa mga tao na yung Vice President ay sure na maging Pangulo sa 2028, ganun din siguro sa mga ibang senador, baka magkaroon din sila ng doubt na kung sino yung magiging front runner sa 2028, and it could change the calculus sa Senate voting pagdating sa impeachment. Bukas may 11 inaasahang pagbobotohan ng plenaryo sa Kamara kung aaprubahan ng Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Carla Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.